sa nabotan ay may marami na akong makita. At nakita ko namang umunlad ang lugar na ito. Ngunit, merong isang pangyayari na ang aking nasaksihan talagang pumukaw sa aking damdamin. Uy, ano ginagawa niyo dito? May angkop. Bakit ba ang dami niyo? Hindi tayo pwede Hindi sila pwedeng tulungan. Baka sabihin nila na nakikialam tayo. Maraming nakakakita. Pero wala man lang nagtangkan tumulong sa kanila. Anong hindi? Compound na namin yan. Nasa dapat kayo ng bahay namin, no? Gusto ko silang tulungan pero hindi ko talaga magawa. Namamalig na naman ako mo. Lumayas sa harapan. Talaga? Mga pa kayong tao talaga na yan, ha? Nakakatawa naman kayo, mga kayong tao. Marcy rito, Marcy rito. Marcy rito, kaya support ko. O, sige. Pag nakita ko pa yung mga nakado rito, kaya papadampot ko na kayo. Ako man sa ang ritmo, please kayo yung matitingin sa inyo. Dete, kita natin paano sila nakakaranas ng depression. Yan ang pumasok ka na. Galang na po. Ayoko tumulong pumasok. Hindi. Ayoko tumulong pumasok ng mga laki. Para mo makain tayo. Hindi pwede. Alam mo namang ikaw lang yung pag-asa namin. Kapatid mo, masok ka na. Sige ako na. Pag-ingat ka ha. Ano yun? Di ko nag-project po talaga kayo na Hindi, kaya palitan mo sa akin ha. Walang galang na po, pero pwede po ba kayo mag-project? Ano po ba ang ngalan ng anak niyo nag-aaral? Ate, Olga ho. Tama-tama po, ito po yung pamilyang hinahanap ko talaga namin. Bakit po? Kasi, meron po kasi kaming dokumentaryo. Ang dokumentaryo na po yan, po yun sa ano, tungkol po yun sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Pwede po ba kayo Sige. Oo. Paano po kayo namumuhay? Paano po ba kayo namumuhay sa po, kahit po sa loob ng isang araw? Paano po yung buhay niyo? Anak ng isa, tama lang. Tapos, yung pagkatapos na mag-aral, sa mga laban ko ng basura, yun, kasi gagawa ng tapos na tayo, yun yung magiging gaon niya. Paano po yung pag-aaral ng panganay niyo po ba yan o bunso? Pangalan yun. Paano po yung pag-aaral ng panganay niyo? Paano niyo po tinutustusan sa isang araw sa pag-aaral niya? Hindi, kasi, hindi naman, kasi, nangangalakan lang naman kami. Yung pinangangalakan natin, okay naman sa akin. Kaya lang, kahit na medyo ipit, okay lang. Yung, saan po nag-aaral yung anak niyo ulit? Sa Sandokan. Yung anak niyo pong bunso, bakit hindi na sila nakapag-aral? Kasi yung ko, kaya ba na ako mag-aral. Saka, tinuturuan naman siya ng kapatid niya. Kaya nga po napapansin ko po dun sa pangalan niyo, parang ano po talaga, yung talaga matalino po talaga siya. Oo, yun. Lagi nasa sila nun. Pwede ko po ba sabihin kayo? Dahan-dahan lang tayo. Mga anong oras po siguro yung Mamaya pa, makakas kayo. Kasi mga kalakal kayo bago sa umuwi dito. Napansin ko tama naman. Napansin ko po sa pamilyang ito, kahit po mahirap po yung buhay nila, kahit po marami po nanlalait sa kanila, talagang patuloy pa po yung pakikipagsapalaran nila sa buhay.
patuloy pa po yung pakikipagsapalaran nila sa buhay. Talagang makikita po natin sa kanila na mahal kanila ang isa't isa. Na kahit po ganyan lang po yung pamumuhay nila, hindi po sila nag-iiwanan. Yung sa dito lang po ba talaga kayo natutulog? Paano po yun? Saan? Lumilipat-lipat din kami. Sige mamaya, hintayin ko na lang po yung yung anak niyo. O sige. Ano na? Back? Ay, sige, dito na lang muna ako, hindi na sige. Okay lang naman. Teka, pwede niyo ba may turo sa akin kung saan kayo bandang parte dito nangangalakal? Doon. Sige, tara. Sige, ako na mag-dito. Tagisin doon. Saan yun? Ngayon po, susubukan ko pong makipamuhay sa kanila. Tapos muna, wala. Ano po ba yun? Ngayon po, sa araw na to, naranasan ko kung paano po sila mamuhay. Gusto ba talaga kayong mamuhay kahit yung buong araw? Opo. Sirit na yung araw, oh. Oo nga, yung sa mabigat, oh. Ganito na po din, kung nagtataka po kayo sa itsura ko, ganito na po talaga yung itsura ko nung mga lakal po kami kanina. Kaya po, sobrang nakakapagod po talaga. Dito po tayo sa bahay namin. Yung nanay po namin. Ewan ko po eh. Ayun na pala eh. Ay, nandiyan na po pala yung... Uy, April, pumasok ka na. Oh, Pumapasok pala siya. ate, pumasok ka na. Ang tabi niya, kasi wala na ang pag-aaral niya. Mas maganda na rin yung nakakapag-aral siya kasi kahit pa paano, marunong siya magsulat sa magkasya, diba? Hindi na natuturuan kayo. Opo. Ako nga po, hindi na nag-aaral eh. Bakit naman? Wala pong budget. Sige, pumasok. Teka, yun lang ba yung gamit mo? Opo. Paano ka dyan? Ito yung libro. Yan lang yung binabasa mo sa school o yan lang talaga yung nakayanan? Binabasa namin sa school. Ingat ka dyan na. Natapos ang araw na puro pangangalakal ang kanilang ginawa. Ngayon, ang kanilang mga naipon na kalakal ay ibebenta nila. Hindi rin nila alam kung magkano ang kikitain nila ngayon. Mga kapatid, pwede ba yung pagbebentahan natin ito, ibigay natin kay Inay? Para wala tayong pagkain. Di ba tayo nag-experience? Okay lang yun. Para naman sa kakainin natin, free. Pag-iipunan na lang natin. Para may makain din si Inay, pati tayo. Eh, paano kung konti lang? So, ang konti lang yung nakalakal natin sa pagkuhan. Eh, binabahanap pa tayo ng iba. Marami naman para ano. Ikaw, ano sabi? Nung malapit na kami sa junk shop kung saan nila ibibenta ang kanilang mga kalakal, nadismaya kaming lahat sa aming mga nakita. Hindi namin alam na sarado pala ito ngayon. Ala, paano na yan? Sarado pa na itong junk shop na pagbebentahan natin ng mote. O, paano na yung mga ano natin, kakainin natin? Paano na si Inay? Paano na ba? Oo nga, wala na nakakaisama niya. Wala na nakakain. Wala na akong alam na pagbebenta, ha? Bakit pa naman si Inay?
sinanay, may sakit pa kasi sinanay. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy silang maghanap ng mga kalakal at ng jackshot na kanilang pagbibentahan. Uy, sandali! At nang may mapansin silang isang basurahan. Hinalungkat nila ito at marami silang nakitang mga kalakal. Ayan, ito. Uy, pwede pa to. At nang mapansin nila, merong isang pagkain doon. At ang ginawa nila dito, pinaghati-hatian nila ito. Hindi kayo na lang kumain. Pinigil ako na lang to para kay inay. Para naman nakain siya. At alam na din yung mura niya. Tara na. Oo, ayun o. Ayun o. Dali lang, dali. Kuya, pahinga po bang ano na lang yan? Salamat po. Magtatakip silim na nang matapos nila ang pangangalakal. Kaya kailangan na nilang makahanap kung saan sila matutulog. Sumapit ang gabi at nakatulog ng magkakapatid. Sa mga pagkain tinatapos natin araw-araw, sa mga nasasayo na pagkain, hindi natin alam na sa bawat pagsasayang natin ng pagkain, meron tayong mga kababayan na nagugutom. Umaasa sila sa mga pagkain na kuha nila sa basurahan. Pero, pwede naman natin itong ibigay sa kanila ng tama, nang hindi ito tinatapos. Kailangan, ibigay natin ito mismo sa kanila. Hindi yung kailangan pa nilang kunin sa basurahan. Kung ganun, may makuha pa silang iba't ibang sakit. Nakatulad ng, magkakaroon sila ng special o makakakuha pa sila ng iba't ibang microbe.